Bakit yan ang tinanim mo? Nagtanim si Papa ng balete pero inis na inis si Mama at sinabuyan ito ng asin bago pinutol. Nagsimula lang sa isang tanim. Isang umaga, nakita ko si Papa na may dalang maliit na punla galing sa bundok. Masaya pa siya habang hinuhukay ang lupa sa gilid ng bakuran. Balete to, matibay yan. Hindi ko alam kung bakit, pero nung marinig ni Mama ang salitang balete, bigla siyang napatigil sa ginagawa niya. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagalit agad. Tahimik lang siyang tumingin sa tanim ni Papa. Bakit balete? Tanong niya. Anong masama? Sagot ni Papa. Puno lang naman yan. Arte mo. Hindi na sumagot si Mama. Pumasok lang siya sa bahay. Akala namin tapos na. Pero nung hapon na at medyo lumalaki na yung hukay, lumabas ulit si Mama. May hawak siyang supot ng asin. Marami, hindi yung pangluto lang. Hala ka ma, anong gagawin mo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Diretso niyang sinaboy ang asin sa lupa kung saan nakatanim ang balete. Pati ang punla, tinamaan, tapos kinuha niya ang itak. Ma, teka! Sabi ni Papa. Hindi pwede yan! Dito pa talaga ha! Isang malakas na tagpas, naputol ang punla. Hinila niya palabas ng lupa at muling binuhusan ng asin ang hukay. My God! Puno lang yan oh! Doon na nagsalita si Mama. Kapag lumaki yan, hindi na lang yan basta puno! You know that from Dascanor! Really, Lucia? Tahimik kaming lahat. Alam naming pareho silang may pinanggagalingan. Lumaki si Papa sa syudad, si Mama sa probinsya na maraming bawal at paniniwala. Kinagabihan, narinig ko si Mama na nagdarasal sa kusina. Hindi malakas. Parang pabulong lang. May kandila sa mesa at may asin pa ring nakakalat sa sahig. Kinabukasan, tinabunan ni Papa ang hukay. Wala na siyang sinabi. Pero napansin ko, simula noon, hindi na siya nagtanim ulit sa lugar na iyon. Ang linggo ang lumipas. Tahimik na ulit ang bahay. Pero minsang madaling araw, nagising ako dahil may narinig akong parang kaluskos sa bakuran. Pagtingin ko sa bintana, wala naman akong nakita. Pero sa lugar kung saan sana tutubo ang balete, parang mas madilim ang lupa, mas malamig ang hangin, at minsan, kahit wala namang puno, parang may nakatayo pa rin doon. Simula noon, naiintindihan ko na kung bakit hindi basta-basta tinataniman ang balete. Hindi dahil sa ugat nito, kundi dahil sa mga bagay na gustong sumabay sa paglaki nito.